fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Reform Calvinist mga kapatid versus CJCLS, at ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa regeneration precede faith mga kapatid. So mamaya siyempre papaliwanag yan ng ating affirmative, at ang ating affirmative dito si Pastor Lloyd, at negative naman si Pastor Eric mga kapatid. Sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating debate rules mga kapatid, ang rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Rule number 2, yung close-ended or categorical natin, dapat sumagot sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5,
Sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at during first cross-examination, pag sinasabi o binabanggit ng ating um, sumasagot na hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. Doon na lang sa rebuttal mga kapatid, pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang then every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance. Kasama doon yung pagmumura. Hindi natin papayagan yan. At syempre, meron tayong mga salitang pwedeng banggitin gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, at iba pa. Rule number 9, no challenge question. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ka kuya magtanong ng sensitive na mga paksa, kabilang doon yung mga personal na buhay. Maaring pumili kung sagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, kapag nag-disconnect ang isang debater, 7 minutes lamang akong maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa mga nabanggit ko kung ito lang naman ay kinakailangan. Aking pa siya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako mananagot sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Hindi ako responsible doon mga kapatid. At ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang dulot ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Sangayon, bro, Rasha. At yung ating negative? Sumasang-ayon, bro. Okay. So before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayo magkilala sa ating audience mga kapatid. Syempre, konting kwento dito sa ating topic na ito. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka, Pastor. Okay, so ako nga pala si Pastor Lloyd, isang Reform Calvinist po dito sa Capiz. Siyempre po ay tayo po ay tatayo sa regeneration, present faith na mauuna ang pagkabuhay bago ang tao makasampalataya. So nagsimula ito. Actually, pangalawang debate na po namin ito ni Pastor Eric. Dahil yung una ay siya po yung positive, tayo po yung negative. O siya po yung affirmative, tayo po yung negative. So ngayon ay nagkapalit po kami ng posisyon. Papatunayan natin na ang regeneration present faith ay biblical. Titingnan natin mamaya kung paano niya ito titibagin. So yun na po mga kapatid. Siyempre, yung ating tututol naman, pakilala ka, Pastor. Opo. Yes, isang mapagpalang gabi ulit sa inyo lahat. Ako ulit ang inyong lingkod, Brother Eric Villanueva, na tutugon bilang isang negatibo at magdidebunk sa lahat ng pahayag ng ating kaibigan patungkol po sa kanyang unawa at paniniwala sa kanilang aral patungkol po dito sa ating pong topic. So ako po umaasa, again, na tayo po mabibigyan ng magandang laban o tunggali sa pananampalataya nitong ating kaibigan na Pastor Lloyd upang makapag-usap ng isang magandang pag-uusap para mapakinggan or magkaroon ng maging fruitful ang ating pong pag-uusap sa pakinabang po ng mga ibig matuto sa debating ito. Yan lang po, Brother Rasha. Bro, parang mahina po yung boses niya. Ha? Parang mahina yung boses ni Bro Lloyd. Bro, try mo nga bro. Pastor Lloyd, may test tayo. Okay, so mahina. try kong okay. Dagdagan ko saglit lang. Sige, try mo bro. Kaya pang dagan.
Pa-check bro. Malakas na siya pero malakas din yung parang merong tumutunog bro. I don't know kung aircon ba yan or electric fan. Papatayin ko. Pa-check ako bro. Ayan, mas malakas, Pastor Lloyd. Pastor Eric, dinig mo na ba? Siguro medyo lakas na lang yung boss niya. Pagka salta siya. Okay. So, Pastor Lloyd, 10 minutes para sa iyong patutunayan na regeneration precede faith o mauna ang regeneration bago manampalataya. Your time start now. Okay, so mag-share po ako bro. Kita naman sa sa monitor. Okay, so isang mapagpalang gabi po sa lahat. At siyempre po tayo ngayon po ay tatayo at yung proposition po natin dito ay yung regeneration precede faith. Para masubaybayan po ako ni Pastor Eric at para malinaw yung kanyang tututulan ay nilatag na po natin sa monitor para masubaybayan niya po ito. So ito po ay ang muling kapanganakan o muling pagkabuhay ay nauuna kaysa sa pananampalataya. So ito po ay hindi turo ni John Calvin o sino bang mga reformer, kung sino man yung nais niyang bagitin. Bro Gracia? Yes, bro. Excuse me. Dinig niyo po ba? Malakas yung boss. Parang hina talaga. Dinig niyo ba? Dinig ko bro. Sa akin mahina, ba't kaya? Sa speaker mo, itry mo bro. Sandali lang. Napayang speaker, Nak. Sandali lang. Nick. Or mag-headset ka. Kunin ko yung speaker, wala pala yung speaker, sandali lang. Sobrang hina. Yun pala, speaker. Yan. Set mo. Hello, Mike. Set. Okay na ba yan, Pastor? Hello. Ano sila rito? Bakit? Empty ba? Ha? Sabi mo huwag niya i-connect. Please. Hindi lang. Sabi mo huwag i-connect. Sobrang hina. Ha? Hello, Mike. Charger? Wala switch. Sira ako. Yan. Ano? Hello. Hello, Yan Mike. Bro. Ano to? Nick? Mas malakas pa? Hello? Ayaw pa rin. Nick? Okay, so shoutout mo na mga kapatid. Tingin na yan mo yung cellphone. Ano mo na yung cellphone mo? Naghihintay tayo. So, shoutout mo na sa ating nasa live. Nandyan si Sister Emmy Alfonso. Clear na clear ang dating ni Bro Lloyd. Shoutout kay Gabino Mendoza watching from Mindoro. Happy Reformation Month, Pastor Lloyd. Shoutout din kay Erwin de la Cruz. At dito kay Raimundo Iramis. Shoutout sa kanya kay Bishop Aguila MJ. Balatan mo yung kultong Calvinist, Pastor Eric. Sabi niya. Shoutout din kay Jed Sarmento. Pastor Philemon Shera, Prof. Alfred Esparcia, Alner Alegarbes. Ayan, shoutout sa inyo mga pastor. Alam ba ni Pastor Eric ang topic, debate? Baka mauwi na naman sa strawman argument ang debate na ito. Shoutout din kay Pastor Aris Imbat, mga kapatid. Bro Eric? Okay mga kapatid, so sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang topic natin ay regeneration precede faith, mga kapatid. Affirmative nito si Pastor Lloyd, negative naman si Pastor Eric, mga kapatid. Sa mga hindi nakakaalam nito, sa stand ni Pastor Lloyd ay mauuna na regenerate ng Diyos ang tao before ito manampalataya, mga kapatid. So ito yung
Ito yung pag-uusapan nila. So, please share yung ating live streaming mga kapatid. Kung gusto nyo yung mga ganitong content. Sa ngayon, merong tayong konting technical problem dun sa side ni Pastor Eric. Medyo mahina daw yung volume. So, need nilang gumawa ng paraan. At tingnan natin mga kapatid. So, shoutout kay Ruben Nankeladan. Mic test. Dinig na ba? Ayan, medyo mahina pa siguro. Yes, bro. Headset kaya? Okay mga kapatid, habang naghihintay Emmy Alfonso, Brother Reggie Prudente, shoutout kay Vladimir Alibutod. Watch mo ito kung ano-ano kasi doktrina lumilitaw. Shoutout din kay Brother Ruben Nancalada ng SDA. Go bro. Eric Villanueva, pagulungin mo din si Pastor Lloyd. At shoutout din kay Pastor Aris Imbat. Dito kay Pastor Arnel Clarito Oligarbes. At shoutout din kay Brother Leo Salamanca. Ayan, at Brother Gavino Mendoza watching from Mindoro. Okay, so hintay tayo mga kapatid dahil sa hindi masyadong nadidinig ni Pastor Eric yung boses ng ating affirmative. So need niyang so mga kapatid, again, please share yung ating live streaming ngayon. At pwede nyo itag ang inyong friends. Simply just type at highlights or at followers mga kapatid kung meron kayong mga ganyan. So dapat yung nagsasuggest talaga ha para ma-activate mga kapatid ang ating shortcut para matag ang inyong mga friends dito. Ayan, so napakagandang debate na ito mga kapatid. Okay, so nawala si Pastor Eric. Tawagan natin ulit mga kapatid. Ayan. Ayan, naka-join na. Pastor Eric, mas malinaw na ba? Hindi pa din. Hello, Pastor Eric. Hello, mic test, mic test. Hello? Yan bro. Hello? Magandang gabi po sa lahat. Ano sabi mo, Nick? Halika, Nick. Wala pa din. Halika, ano sabi mo? Ano sabi mo? Last ano? Last ano? Last na ano? Wala pa din. Pastor Eric, musta na? So sa audience naman, malinaw naman Pastor Eric yung dalawang boses dito sa side ni Pastor Lloyd at dito yung sa akin. Siyempre siguro mas malakas pa nga yan sa akin ata, mas malakas. Hello? Yan bro. Okay na ba? Okay na O, ba? sige, sige. Kay Pastor Lloyd nga diyan, kasi kayo mahina kasi. Ayan. Okay naman yung ano ko, yung audio ko. Sige, pagtsagaan ko na po bro, talaga mahina talaga. Okay, so Pastor Hindi Lloyd. talaga kaya. Okay, so proceed lang Pastor Lloyd. Kung mahirap ganito Pastor Eric, kung okay, proceed bro. Proceed ako.
Ay, malakas yung audio ko, malakas. Na-check ko lang. Sa speaker niya siguro. Okay, so magpapatuloy po tayo mga kapatid. So, lilinawin po muna natin mga kapatid. Yung position po ni Pastor Eric ay kung saan siya po ay naniniwala na mauunang manampalataya ang tao bago po siya mabubuhay muli para po sa kanyang kaligtasan. So sa atin po ay kailangan po munang mauna ang pagkabuhay muli bago po siya makasampalataya. Ano ang dahilan? Dahil dito po makikita po natin, ayon po sa Biblia, ang tao ay patay sa kasalanan at walang kakayanang manampalataya hanggat hindi siya binubuhay ng Diyos. Ibig sabihin, ang pananampalataya mga kapatid ay tandaan po natin ito, bunga, hindi po sanhi. Na kung saan ito po ay bunga ng bagong kapanganakan. At ang mga talata ay malinaw po na nagtuturo na kung saan ay nagpapakita na ang Diyos ang unang kumilos sa kaligtasan. Noong panahon na ang tao po ay patay sa kalagayan. At ito po yung dapat tibagin ni Pastor Eric na kanyang tututulan. Ito po yung aking tayo, para hindi niya po ako ma-strawman, inilatag ko na. Ako po ay naninindigan na ayon po sa Biblia, hindi po sa turo ni John Calvin, ayon po sa Biblia. Ayon po yan, kahit gagamitin ko mamaya from Moses to Paul, na kung saan ang regeneration ay muling kapanganakan na siyang nauuna sa pananampalataya. Hindi ang tao ang unang kumilos, kundi ang Diyos. At ito po yung pagkukunan natin ng base. Ito po yung theological foundation sa aking pananampalataya. Una, kailangan po muna nating alamin ano nga ba ang kalagayan ng tao bago siya maligtas at bago siya nakasampalataya. Dito po makikita po natin ang tao po ay spiritually dead. Ayon po sa Efeso 2:1, kayo noong una ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So yung patay ayon sa nabanggit po dito ay hiwalay sa Diyos at walang espiritual na kakayanan na sumunod ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Not only dead but also deception. Mayroon pong pagdadaya dito na ginawa po ang ating kaaway. Sa verse 2, yan po ay sinunod ninyo noon ang kasamaang takbo ng mundong ito at napailalim sa pinuno ng mga kapangyarihan ng ating kaaway, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. So dito po ay malinaw na binanggit na ang tao po ay ayaw magpasakop at sila po ay napailalim sa kapangyarihan ng ating kaaway. So paano pa sila unang makasampalataya at makasunod at magpasakop sa Diyos kung ang talata mismo ay nagpapahayag na sila po ay ayaw magpasakop sa Diyos. At siyempre po, ito rin po ay pinahayag din po ni Pablo sa pangalawang Korinto 4:4 na ang sabi sila'y or hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan. Sino ito? Si Satan po yung nagbulag sa kanila upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Ayon dito, kahit mangaral ka man ng magandang balita sa mga taong hindi ligtas, sila po ay binulag ng ating kaaway na Diyos ng kasamaan. So, dito po ay nagpapahayag, hindi lang po diyan, kundi sa 1 Corinthians chapter 2:14, sapagkat ang tao ay hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos.
para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan. Kaya bang tumanggap ng taong hindi ligtas sa mga bagay mula sa Espiritu? Ano nga ba ang mga bagay mula sa Espiritu? Kahit po yung pangangaral ng Ebanghelyo, kung hindi siya bubuhayin ng Diyos, ay hindi po sila sasampalataya dito. Ayon po sa talata ni hindi nila nauunawaan. So dito po, not only they are dead, they are deceived, but also they are depraved. Sa verse 3 ang sabi, ang totoo tayong lahat, o pinaalala po ni Pablo noong kalagayan ng mga mananampalataya sa Episo, ito po yung dati nilang kalagayan. Lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Mga kapatid, hindi po natin tinatanggi na may kakayanan ang tao na pumili, pero ayon po sa kanilang likas na kalagayan, sa kalagayang pagiging masama o hindi ligtas, nakakapili lamang po sila ayon lamang po sa kanilang isip at ayon po sa dikta ng kanilang laman, hindi po sa mga bagay na espiritual. They are depraved, mga kapatid. Ito po yung kalagayan natin noon. Niwala sa atin ang kabanalan, niwala sa atin ang pananampalataya, niwala sa atin ang mga bagay na ginugusto natin ngayong spiritual dahil dati ay ayaw natin ito. Not only depraved but also doomed. Ito po yung ating kalagayan. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos ayon sa Episo 1 na ang talata ay 3 sabi. Kaya ang taong hindi ligtas, they are dead spiritually, deceived, depraved, at doomed for destruction. Wala po tayong maipagmamayabang sa Diyos. Wala po tayong makikita dito na mauuna ang pananampalataya. Ni ayaw nga nilang sumampalataya, paano pa sila susunod? Ayaw nga nilang magpasakop. Kaya ang mauuna ay ang pagbuhay muli bago sila makasampalataya. At ito po yung binanggit ni Pablo pagdating po sa 4 at 5. Ito po ang pagkilos ng Diyos na muli silang bubuhayin. Sa Episo 2, 4, 5, expository po ito. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at kadakilaan ng pag-ibig niya sa atin. Ano ang dahilan? Ang pananampalataya ni Pastor Eric? Hindi. Dahil yan sa habag at pag-ibig ng Diyos. Anong ginawa ng habag at pag-ibig ng Diyos? Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya pala, na wala po tayong maipagmamalaki sa Diyos na tayo ang sumampalatayang una dahil dati tayo ay patay. Sino ang may dahilan? Ang pagbuhay po sa atin dahil sa pag-ibig at habag ng ating maawaing Diyos na pinaglilingkuran sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang sabi ay naligtas nga kayo dahil sa Kanya, hindi sa atin. Hindi kay Pastor Eric, dahil sa kagandahang loob. Kaninong kagandahang loob yan? Sa Diyos, mga kapatid. Kaya bago pa nanampalataya ang tao sa Episo 2, 8 at 9, binuhay muna sila sa Episo, Kapitulo 2, versikulo 4 at 5. Kaya nga, ang sabi ni Pablo, ay hindi nyo yan pinagtrabahuan na nanggaling sa inyo para walang may magmayabang. Ang pananampalataya po diyan ay biyaya o kaloob po ng Diyos, hindi po gantimpala sa ating pagsisikap. At ano pa nga ba yung mga patunay natin? Dito sa Juan 3:3, malinaw naman na nabanggit, malibang ipanganak ng muli, hindi makakakita ng kaharian. Ang sabi po, malibang ang tao ay hindi bubuhayin o ipanganak muli, hindi siya makakasampalataya. Ang pagkakakita ng kaharian ng Diyos ay isang pananampalataya.
So, dito po makikita po natin mga kapatid na kung saan ang pagkakita po ay faith po yan. Time. At yan po ay resulta ng Time na. pagkabuhay muli. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Pastor Eric, your time start now, Pastor. Unmute. Pastor Eric? Proceed. Hello? Okay, hello. So, unang tanong, bro, ganito. Okay. Yung bang mga patay na binabanggit dito sa Biblia, ay wala po ba silang kakayanan na umunawa? Oo, hindi. Wala po. Wala po sa spiritual na bagay. Dahil ang taong patay po diyan ay hiwalay po sa Diyos. At hindi lang po hiwalay sa Diyos, kundi ayaw pagpasakop sa Diyos. At ayon din po sa turo ni Pablo sa 1 Corinthians ay hindi nakakaunawa. Next po. So, saan mo binasa na itong mga patay ay hindi nakakaunawa? Anong talata? Diyan din mismo mga kapatid, mababasa po natin. Diyan po mismo sa 1 at 2 at 3, malinaw po na nabanggit na yung salita ayaw magpasakop. Kung sila ba ay nakakaunawa at sila po ba ay sumasampalataya, sila ba ay magpapasakop sa Diyos? So, verbatim, nabasa mo ba na sila hindi nakakaunawa o hindi walang kakayanang umunawa? Oo, hindi. Hindi sa Episo 2, kundi dyan po sa 1 Corinthians na kung saan ay ilalatag ko po mamaya. Mr. Moderator, objection. Objection. So, ang objection natin, oo, hindi, no? Categorical, no? Meron bang sinabi dyan na itong mga patay ay walang kakayanan o hindi walang kakayanang umunawa? Okay, counter objection meron ba? Oo, hindi. Okay, objection moderator. Ang sagot ko po ay hindi po sa Episo chapter 2, kundi nasa 1 Corinthians chapter 2:14. Okay, so yun yung sagot niya, bro. Hindi. So, nadinig ko na proceed. Hindi nakakaunawa. Walang kakayanan. Next question, bro. Sige po. Isa hindi. Clarify ko. Ang ano kasi, saglit lang bro. Okay, proceed. Ang sagot kasi, ang ano kasi ni Pastor Eric na hindi nakakaunawa, ang sagot ko, Pastor Eric, hindi mababasa sa Ephesians chapter 2, kundi sa 1 Corinthians chapter 2:14. Next po. Okay, sa chapter 2, ano lang po, clarification, chapter 1 Corinthians, 2 Corinthians? Chapter 2:14. 1 Corinthians chapter 2:14. Okay, sa 1 Corinthians chapter 2:14 yung binasa mo, no? Ang sabi dito, okay. Sabi dito, ngunit ang taong ayon sa laman ay tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu Diyos sapagkat ang ito'y kamangmangan sa Kanya. No? So dito ba, itong tinutukoy dito, itong tinutukoy dito na kamangmangan sa Kanya, ito pong taong ayon sa laman, ibig bang sabihin itong lahat ng mga tao na tinutukoy, lahat, no, general, na ayon po na hindi pa mananampalataya, ay wala silang pagkaunawa o hindi sila maaaring umunawa ng mga salita ng Diyos bagamat sila'y patay? Yes po. Ayon po yan sa talata, malinaw man na nabanggit. Ito po yung 1 Corinthians chapter 2:14. Sapagkat ang tao hindi nagtataglay ng Espiritu, hindi pa mananampalataya, hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Napaka-linaw po ng talata, hindi nila nauunawaan. Hindi ko maintindihan bro talaga yung ano niya. Pwede mo siya mag-off ng hindi ko talaga maintindihan yung mga niya yung mga sagot. Putol-putol. Dito bro. Ano naman bro, straight naman bro. Nasa problem mo kasi yan bro Side mo. Side mo?
Oh, straight naman dito, bro. Hindi ko, putol-putol talaga sa'yo na lang. Okay. So, sabi mo, no, lahat no hindi kaya umunawa. Ngayon ang tanong, no, ayon po sa Mateo, binabangga si 13, itong mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos at umunawa, ibig ba sabihin dito ay nagsisinungaling yung isang talata na pagkarinig niya ng salita ay inunawa o umunawa? Mali ba yung talatang yon? Anong talata? Anong talata, bro? Okay, sa Mateo 13:23 kung doon nagkakamali. Hindi, Mali ba? dahan lang. Dito? Yes. Mateo 13:23. Tama, bro? Mateo 13:23. O sige, tanong. Okay, sa Mateo 13:23, ito bang mga taong to, no, na pagkarinig ng salita ng Diyos ay walang kakayanang umunawa ayon po sa talatang yan, 13:23? Yan po ay tumutukoy sa parable of the sword. Hindi po Okay, problema yung binhi. Mr. Moderator, objection po. Okay, tinutukoy po dito, no, tinutukoy, at tanong ko rito, kung meron ba silang kakayanan, no, na umunawa, categorical, oo, hindi. Yun lang po, hindi po sinasabi. Hindi, meron ba daw silang kakayanan? Wala po doon sa pagpipilian, Brother Russia. So wala. Dahil po yung... Oo. So ganito, kung wala doon, bro, gamit ka ng 10 seconds, bro, ha? Okay, 10 seconds. Proceed. Ang parable of the soul kasi ay hindi po yung tumutukoy sa hindi nakakaunawa o nakakaunawa. Yun po ay tumutukoy sa kondisyon ng puso ng tao. Next question. Kapag sasabihin mo po hindi nakakaunawa tapos nakakaunawa. Tinutukoy sa intention ng tao, ibig sabihin, kapag ang tao meron siyang intention umunawa, makakaunawa ba siya? Oo, hindi. Hindi po, dahil po yung kondisyon ng kanyang puso po ay hindi binago. Pag ang tao ay binago ang puso, sila po ay makakaunawa sa salita ng Diyos. Pero pag hindi po binago ang puso, ay kahit ang mabuting balita ay hindi po magbubunga. Okay, sabi mo intention, no? Ibig sabihin, meron siyang kakayanan umunawa dahil may intention siya. Time, 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating unang pamute nga muna, Pastor Eric. Pamute muna kasi nadidinig namin yung boses niya. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nagsisinungaling ang talata, ano ba yan? Sabi ni Gavino Mendoza. At sabi naman ni Emmy Alfonso, malinaw bro Eric, sa side mo siguro. Shoutout kay More Than Conqueror, kung kaya pa nang mag-respond, ibig sabihin 50-50 lang, hindi talaga patay. Shoutout din mga kapatid kay Mitchie Lada, feeling mo kasi mas makapangyarihan ka pa kaysa sa Diyos, kaya ikaw mismo ang nagmamay-ari ng pagkabuhay mo muli sa Espiritu. At ikaw din ang nagmamay-ari ng pananampalataya mo. Shoutout din kay Jed Sarmento, utak mo baliktad, Ruben. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Pastor Rian Puentes, shoutout sa kanya, kay Pastor Brian Badao ng Gold. Shoutout din kay Ruben Nankilada. Ayan, baliktad ang theology ng Calvinism. At dako tayo sa presentation ng ating negative. Pastor Eric, your time start now. Okay, yes. Kung titingnan po natin at uunawain po yung mga... Hello. Yan, bro. Okay na? Bro, hello. Hello. Okay, sige. So, kung titingnan po natin yung mga talata at binanggit ng ating katunggali, ay wala naman po tayong mababasa dito na ang mga patay ay walang kakayanang umunawa. Wala pong ganon eh. Wala pong sinasabi sa mga talatang ibinigay niya. So nung tinanong po natin siya about doon sa Mateo, ang sagot niya ay parable. Okay? Parable. So yung parable naman po kasi, no, ibinibigay na talinhaga ay meron naman pong kahulugan nito. Hindi maaring walang kahulugan yung parable. So
hindi dahil sa parable ito ay wala itong katotohanan o wala itong sinisimbolo o wala itong sinisimbolo. So maliwanag naman ang sinisimbolo dito, yung mga lupa ay tumutukoy po sa mga sa mabuting lupa sa mga tao, no, na may mga mabubuting puso. So natanim siya doon. Ibig sabihin, kung titingnan po natin, nung siya nakapakinig ng salita, ay inunawa niya. Umunawa. So meron pong kakayanang umunawa ang tao. Kaya nang tinanong po natin siya, sabi niya ay yan po yung kanyang yung tinatawag po na meron siyang binanggit na meron siyang sa kalooban niya, no, yung para bagang so yung word na parang hindi naman sinabi niyang may kakayanan, no, na umunawa, kundi kung mapapansin po natin yung kanyang sagot, ito po yung lumalabas na meron po talaga siyang kakayanang umunawa. Hindi maaring ang tao walang kakayanang umunawa kahit patay po siya sa pananampalataya o espiritu. Meron po siya kakayanang umunawa. Kasi kung totally na wala siyang kakayanang umunawa, bakit pa ibinigay yung salita ng Diyos kung wala siyang kakayanang umunawa? So uunawain niya po ito. Kaya pong unawain ng tao ito. Kaya lang ang tao minsan ayaw nilang unawain o ayaw nilang pakinggan ang Diyos. Kaya nga ito, no, sabi nga sa 10:17 ng Roma, yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. So yung isang tao dito, no, na nahulog na yung binhi, yung salita ng Diyos, ay ng kanyang pagkarinig ay inunawa niya. Inunawa niya. Ibig sabihin, itong taong ito na wala pa sa Diyos to pero nung nakarinig siya, umunawa siya. So merong kakayanan ng tao na umunawa, mga kapatid. So kasinungalingan na sinasabi ng mga ito na walang kakayanan ng tao na umunawa, kahit patay yan, kahit bulag yan. Pwede po yung makakita, pwede pong makarinig yan, at pwede pong mabuhay yan na sa pamamagitan ng salita. Hindi naman lahat, no, ay nakakaunawa. Pero merong kakayanan ng ibang tao na umunawa dahil gusto niya. No, ito, minsan pinapatay po ng mga ito yung tinatawag po na free will. Pinapatay nila yung free will. Yan po yung aral nila talagang pinapatay nila yung free will na para bagang, oy, wala ka nang kakayanang umunawa, wala kang kumbaga na talagang patay ka na para bagang ang Diyos na ang bahala lang sa'yo. Kasi aral nila yan Yan po yung tinutukoy po dyan sa aral na yan, na Diyos ang lahat ng gagawa, na ikaw lang, na bigla ka nalang babaguhin bigla, kahit na ikaw yung loko-loko, wala ka pang ginagawa, wala ka pang nabasa, wala ka pang napakinggan, binago ka na. Paano mangyayari yun? Sige nga. Ito, kung sinong marunong sa inyo at mayroong kakayanang sumagot, paano ang tao na binago ng Diyos na hindi pa nakapakinig ng salita ng Diyos? Meron po ba? Meron po bang tao? No? Kasi, oy, maka-Diyos na ako, oy, binago ako ng Diyos. Paano? Paano ka binago ng Diyos kung hindi ka nagbabasa? Kaya nga ito si Pastor Lloyd, kalokohan ito na sabihin niya na hindi siya nakapakinig ng salita ng Diyos o nakabasa. At the same time ay hindi niya kayang umunawa. Hindi niya kayang umunawa. Kalokohan po 'yun. Walang ganung aral. Ngayon, ang sinasabi po na kanyang aral dito sa 2:14, ito po yung tinutukoy ng mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng espiritu ng Diyos. So tinutukoy po nito yung mga bagay, no? Yung mga bagay ng espiritu ng Diyos. Yung mga taong patay. Kasi unang-una, yung bunga ng espiritu, pag-ibig, kapayapaan. Di po ba? Yan yung bunga ng espiritu. So itong mga bagay ng Diyos, yung mga ibig ng Diyos, itong mga taong patay, ayaw talaga nila yan. So hindi tinutukoy dito yung kapanganakan muna at bago ang pananampalataya. Walang tinutukoy po dito. So nagkakamali po siya ng mga talatang kanyang binabanggit. Yan po yung katotohanan diyan. Kasi kung ikaw ay lasa laman, patay, talagang totoo yung minsan pinagkokontra nila yan Totoo yung yung Korinto 2:14 kasi nga wala ka pa namang tatak ng espiritu. Di ba? Wala ka pa tatak ng espiritu. So, paano ngayon makukuha yung tatak ng espiritu? Yung makapakinig ka ng salita 2:13, di ba, 1:13 ng Efeso. 1:13 ng Efeso, sabi dito, kasi hindi ka naman talaga makakaunawa o hindi ka naman talaga sasabihin mo na tumatanggap ka ng espiritu o bunga ng espiritu
dahil nasa lamang ka. So merong baitang to o merong purpose o merong tinatawag po natin na unang mangyayari o gagawin ang tao. Ano po yung kanyang sabihin na po natin na ano po yung kanyang susundin o gaganapin. Ito po, sabi dito, nasa kanya tayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. So yung Efeso po, no, bago magdos yan, dapat makarinig muna siya ng aral ng katotohanan. Hindi yung tumakbo ka sa dos, therefore, sasabihin mo na patay ang tao, hindi kayang umunawa. Yan po yung tumakbo sila sa dos, walang kakayang umunawa, mga patay. So pag binasa naman po natin yon, pagdating sa 8, pumupunta pa rin sa yung biyaya sa 5, di ba? Sa 8, paano tumanggap ng biyaya ng kaligtasan? Di ba dahil sa pananampalataya na naligtas. Ngayon dito rin, nung pagkarinig ng sa aral ng katotohanan, ang sabi dito, ano yun? Ng ebanghelyo ng kaligtasan na sa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya. So, meron talagang na pagkarinig mo ng ebanghelyo, yung aral ng katotohanan, mula nang siya'y sumampalataya. Nung mula nang siya'y sumampalataya, kayo tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Ibig sabihin, meron po siyang kakayanan, meron siyang kakayanang umunawa ang tao. Hindi yung patay lang na para bagang walang kakayanan, walang gagawin, na para bagang patay na wala. Unang-una, talagang wala ka namang kakayanan dahil nga, hindi ka pa nakakapagbasa ng Biblia. Hindi ka pa nakakabasa, hindi ka pa nakakarinig ng salita ng Diyos. So, darating yung kakayanan ng tao na umunawa, tumanggap ng salita, sa pamamagitan ng binabasa mo o ng ebanghelyo. Na sa pamamagitan ng pakinig, nanggagaling doon yung pananampalataya. Yun po yung katotohanan dyan. Hindi po ito hocus-pocus o bigla ka na lang na magbago ka. So, kalokohang aral yun. Kasi pa naman ang tao, wala ka makita sa Biblia ng tao na nagbago ka agad, pinanganak ka agad, walang nababasang salita ng Diyos. Walang aral ng katotohanan. Saan ka nakabasa ng ganyan? Maaring maibigay nila ng talata tulad ng sa Korinto 1:2-14, pero mali yung pagkaunawa dito. Mali yung kanilang unawa. Kasi nga, yung mga taong ayon sa laman, talagang wala po talagang yan. Ayaw talaga nila sa espiritu. Ayaw talaga patayan pero hindi nang walang kakayanan umunawa. Patay po yan, no? Sa espiritu, ibig sabihin, galit sa espiritu, sa gawa ng espiritu, na tinutukoy yan, kasi nga wala po silang bunga ng espiritu dahil nga hindi pa sila tumatanggap ng pananampalataya o ng kaligtasan o tatak ng espiritu. Hindi naman binabanggit dyan na yung mga taong ayon sa espiritu, mga mangmang o ayaw umunawa ng espiritu ng Diyos. Di ba hindi naman? Di ba? So yung yung mga patay, ibig sabihin, talaga namang patay yan. Na wala po talagang asaan tayo sa patay, tulad natin, di naman natin, wala po talagang mapapalasat dahil patay tayo. Wala po Kaya lang, nung tayo nakapakinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo, ay nagkaroon po tayo ng pagpili dito. Kasi nandun po yung kanyang, yung kanyang free will. No? Yung kanyang ibinigay ng Diyos. Ito pong free will, minsan nagagamit naman sa pagsasamantala, pero, di ba? Pero ito yung kahulugan nito, na meron kang kakayanan talaga. Hindi maaring wala. Simula ng pagdalang ng tao, na inutusan ng tao ng Diyos ang tao, at meron na po siyang kakayanan at meron na po siyang pagpili o free will kung anong gusto niya. Yan po yung katotohanan diyan. At yung mga talata, gaya ng sa 2 Efeso na binabanggit ng ating kaibigan ay kung ating po mapapansin, ay ang budin po nito ay doon po sa 8, yung biyaya na naligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Talon po sa 13 na sa pagkarinig ito ng aral ng katotohanan. Anong aral ng katotohanan? Kaya nga nang tinatanong natin si Pastor Lloyd, yung kanyang mga talata, hindi niya pala nauunawaan yung konteksto. Wala po siyang unawa dito sa konteksto. Basta lang balibag ng balibag, pero hindi niya naunawaan. Kaya nang tinanong ko na sa Mateo, hindi niya alam. Time.
Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating presentation ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong, Pastor Lloyd. Your time start now. Okay, so unang tanong. Ayon sa episode 2.1, titingnan natin kung sino ang hindi nakakaunawa ng context ng talata. Kung ang tao ay patay sa kasalanan, ano ang bahagi na nabanggit na patay na may kakayanang magdesisyon? Okay, Mr. Moderator, next question tayo. Hindi ko po nilatag yung 2.1. Hindi nilatag, objection, Moderator. Nirepat niya po, tapos in-expand niya po, nalakan niya. Unless lang ayaw niyang sabihin. Automatic next question yan, bro. Automatic next question yan pag hindi niya nilatag. Either nagsisinungaling siya or nagsasabi ng totoo, ha? Okay, so dito tayo sa Mateo 13:23. So sabi mo, ang mga taong ito ay may kakayanang umunawa. Ano ang context ng Mateo chapter 13:23? Okay, binanggit ko sa yung context, no? Ito po yung talinhaga, pero sinisimbolo nito yung lupa, yung bini na salita ng Diyos. So, meron silang kakayanang gumawa ng masama at mabuti, umunawa at hindi umunawa. Yan po yung context niyan. So, ibig sabihin, nakaunawa po yung tao na nataniman ng salita sa kanyang pagkadinig. Di ba? Nakaunawa siya, tinanggap niya. Okay. So, ayon dito, may nabanggit ba ako o sinabi kanina na sabi ko ay wala itong katotohanan ang Mateo 13:23 dahil sabi mo, ayon sa akin? Ang aking unawa ay talagang wala kang wala kang kakayanang umunawa. Wala talaga kasi yun po yung nung tinanong kita, hindi mo kayang unawain o ipaliwanag eh. Sabi mo kasi walang kakayanan ng tao umunawa. Kaya binilibag ko sa yung talata, no, na hindi sabi mo wala daw kakayanan. Sabi may kakayanan eh. O sabi nagsisinungaling ka, hindi mo kayang unawain yung mga talata. Okay, ayon doon mayroong 4 na kondisyon ng puso. So, saan doon mababasa na sila ay may pag-unawa sa salita ng Diyos? Anong talata? Okay, ang sabi doon, nung pagkanig nila ay inunawa. Ibig sabihin, nung una, talagang walang unawa yan. Lahat yan, patayan eh. Pero nung nakarinig sila, meron sila kakayanang umunawa, kaya nga inunawa eh. Di ba? Yung inunawa nga eh. Kaya iiba, siguro ng pagkarinig ay nasiyahan, iba naman para bang binaliwala, pero ito inunawa niya. So ibig sabihin iba-iba yung ng tao. Meron silang kakayanang umunawa at meron kakayanang hindi. So ibig sabihin, dahil nakaunawa sila po na nakarinig, sila po ay naligtas. Yes, kaya nga nagbubunga eh. Kaya nga yung bunga na ng pananampalataya yan eh. Yan yung tinatawag na tumanggap na sila sa Espiritu, so hindi na sila sa laman, naunawaan nila kung ano yung Espiritu ng Diyos. Tanggap na nila yun kasi meron silang tatak ng Espiritu at nagbubunga na sa kanila yung Espiritu no, na siyang bunga ng pag-ibig. O yan po ibig sabihin niya, dapat naunawaan mo yan kapatid. So, ayon sa Mateo chapter 13, ay nabanggit mo po na sila. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng sila? Tao. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, ikaw nagsabi, sa konteksto. Hindi. Pag sila, ibig sabihin may kasama. Mr. Moderator, objection. Objection, bro Eric. So, tapos na po yung kanyang yung kanyang tanong. So, ready na akong sumagot eh. Pero may dalawang tanong siya, sumundod siya. Okay, so ang tanong kanina, yung sino, yung sila, patungkol sa sila. So, ang sagot dito, ang apat ba na nakadinig? Basta, Pastor Lloyd, ang sagot niya dito doon sa sila ay tao daw yan. Tinatanggap ko yan. Pwede mo i-follow up mamaya para iklaro pa. Pastor Eric, 20 segundo ulit. Yes, opo. Kasi yung tao lang naman merong puso na umunawa, di ba? At merong tao rin na puso hindi kayang umunawa. So sila po yung tinutukoy dyan. Maliwanag dyan na meron silang kakayanang umunawa kahit sila yung mga patay, kahit sila yung mga hiwalay pa sa Diyos. Pagkarinig ng salita, meron silang kakayanang umunawa. Ibig sabihin, kaya na sinabi sa 10:17 ng Roma. Okay, so next question po. Sa apat po
na klase ng puso. Isa lang po doon yung tumubo. Sila pa rin ba? Kahit na isa? Yes, kasi nga sila nga may kakayanan eh. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi ko sa iyo, sinagot kita na merong kakayanan at merong hindi kakayanan umunawa. So mga patay yan, sabi mo nga mga patay, pero hindi nangangahulugan as is patay sila na wala silang kakayanan umunawa. Dito merong kakayanan, kaso lang pinasinungalingan mo yung Biblia na walang kakayanan umunawa. Pero sabi ko, para sa iyo, umuunawa sila at meron silang kakayanan umunawa. Ngayon sabi ko, pabulaanan mo ngayon na wala silang kakayanan umunawa. Okay, next po. Ayon po dito sa talatang 1 Corinthians chapter 2:14. Sabi mo dito, ito ay hindi pa tungkol sa pananampalataya, tama ba? Okay, wala naman po tayong sinasabi na ito hindi tungkol sa pananampalataya as diwa, pero ang sinasabi po natin, ang tumutukoy po dito ay yung kanyang hindi sila tumatanggap ng espiritu kasi nga sila ay sa laman. Lahat po yan sa laman eh. Pero nung makapakinig ka ng salita at inunawa mo, doon mo nalaman. Wala ka lang sa laman nun. Kasi yung pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig. Okay. So inunawa mo na. So yung tinanggap kasi nila dito ay hindi yung espiritu, kundi bagay ng espiritu na ang context ay ang gospel. So, ibig sabihin, yung tao ito ay hindi po nila naunawaan at tinanggap yung Ebanghelyo. So, ibig bang sabihin nito ay ang tao ay walang kakayanan o para sa iyo may kakayanan pa? Makayanan, pero mali yung unawa mo nga dito. No? Ito nga yung mga bagay ng espiritu, hindi porke sinabing bagay ng espiritu ay tumutukoy kaagad doon sa gospel. Kasi yung mga bagay na ayon sa espiritu, pasok dito yung gawa o bunga ng espiritu, no? So talagang itong espiritu ng Diyos o yung bagay ng espiritu ng Diyos, no, hindi nila mauunawaan kasi nga wala pa silang tatak. So later on mauunawaan nila pag meron na silang tatak ng espiritu. Yung context ng 1 Corinthians chapter 2. Time. 7 minutes time. Okay, so pa-mute ulit Pastor Eric ha. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang upper stage ng ating debate. Dako tayo sa ating battle. At shoutout muna kay Reggie de la Cruz. Mga Judaismo may unawa pero hindi sila makakaunawa para tanggapin na si Jesus ang Messiah. Bro Eric, pamute mo na bro. Jed Sarmiento, Mateo 13 verse 23, kaya nga sila nakakaunawa dahil mataba ang puso. Means mga regenerated sila. Shoutout din kay Amy Alfonso, pwede makaunawa pag salita ng Diyos. Tagos yan, ganyan, kabisa salita ng Diyos. At shoutout din kay Miti Ladya, Eric, lahat galing sa iyo, kaya feeling mo ikaw mismo ang bumuhay ng espiritu mo at na born again ka. At ang pananampalataya mo ay pagmamay-ari mo, kaya ang kaluluwa mo mismo ang nagdidesisyon para makapananampalataya ka. Pero sabi sa Romans 1:28, ang Diyos mismo ang naglagay o nagbigay sa tao sa pagka-reprobate. So dako tayo, Pastor Lloyd, sa iyong rebuttal. 10 minutes, your time start now. Okay, magbabahagi po ako bro. So, share. Okay, so mga kapatid, ayan. So dito po muna tayo sa context po ng 1 Corinthians, babalikan ko po muna 'yan. Sa context kasi ng 1 Corinthians chapter 2 ay hindi daw tungkol sa gospel. Ito daw ay bunga ng Espiritu Santo. Sa verse 1 at verse 5, patungkol po 'yan sa pagpako kay Kristo sa cross. Tapos dito sa 6 at 8 ay tinukoy po dito ay yung matatalino sa mundong ito ay walang pangunawa dahil hindi po sila nananampalataya sa cross ni Kristo. Yan po ay gospel mga kapatid. Kaya pagdating dito sa 9 papuntang 14, dito po ay ipinaliwanag na ang natural man ay hindi nakakaunawa ng gospel. Hindi po ito gift of the Spirit. Gospel po yung tinutukoy. Malinaw na si Pastor Eric po hindi po talaga nakakaunawa ng context. So,
Assignment mo, Pastor Eric, pag-aralan mo po yung 1 Corinthians chapter 2. Mr. Yung Moderator, context ay objection. gospel po. Objection, Na Mr. hindi Moderator. nila nauunawaan. Para sa kanila, ang gospel po ay Wait lang. Objection kabaliwan, muna. ang katotohanan. Wait lang, po Pastor dyan Lloyd. ay- Pastor Lloyd, wait lang. Objection, Pastor Eric, ano yan? Nagsisinungaling siya. Pinagbibintangan niya ako na hindi sa gospel sige ko. po, Wala sige. akong sinabing hindi sa gospel Paki-post ko. po ng Sabi ko, time. pwede sa gospel, pwede sa bunga ng Espiritu. Ay, Okay, okay, presentation okay. ko to. Mamaya ka mag-ano. Nang-hijack ka, So Pastor Eric. Pastor Eric, dito kasi presentation ni Pastor Lloyd to. Any observation sa kanya sa moderator ay walang hindi ako judge kung tama ba or mali yung sinabi niya ha. Basta itanong mo na lang yan mamaya, either nagsasabi ni si Pastor Lloyd ng tama or mali dito. So Pastor Lloyd, tuloy-tuloy ka lang. Okay, so pa-mute muna ako ng ano niya, Bro Rasya, pa-mute muna ako ng ano niya, ng mic para proceed ako sa presentation. Okay, so mga kapatid, dito po makikita po natin na ang unang bahagi ay pinakita ko po na ang taong patay sa kasalanan ay walang kakayanan. So, malinaw po yun yung sinabi po ni Pablo. Yung patay po doon ay mga taong hindi ligtas. Sila po yung mga taong wala pa sa Diyos, wala pang banal na espiritu. Same principle na makikita po sa Book of Corinthians na yung hindi ligtas ay hindi nakakaunawa at ayaw tumanggap ng katotohanan sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kaya malinaw po na nagsisinungaling po dito at kulto po yung paniniwala dito ni Pastor Eric. At dito po, pagbibigyan ko po siya. Papalagpasin ko po muna ngayon yung patay sa kasalanan at magpupukus po ako na dito po ipapakita ko po sa kanya bakit ang tao nakasampalataya. Dahil ang Diyos po ang unang kumilos bago ang tao. Ibaliktad kasi yung kanyang pangunawa. Ito po yung tinatawag natin na divine initiative sa kaligtasan. Na kung saan, sino ang nauna? Si Pastor Eric ba o ang Diyos? Ang sagot ng Biblia, ang Diyos. Sa lumang tipan, makikita po natin mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, yung circumcision sa puso po ng tao, yung pagtuli, regeneration po yan. Tinuli ng Panginoon ang inyong puso upang kayo'y umibig sa Kanya. At by context, yung pag-ibig na ito ay pagsamba at pananampalataya. So ang pagtuli po rito ay nagbibigay buhay at bagong puso, mga kapatid. Ang Diyos po ang gumawa nito bago pa sila umibig, sumamba at sumampalataya. Para kay Pastor Alex, makasampalataya na po ang tao kahit hindi po bubuhayin ng Diyos. Kasi nungalingan po yan. Kailangan po munang buhayin, bigyan ng bagong puso, bago po sila makasampalataya sa Diyos. So ang katotohanan dito, yung love, worship, and faith, yan po ay epekto. Ang dahilan ay yung regeneration. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay bunga. Hindi puno. Ibinaliktad ni Pastor Eric. Dito po sa Ezekiel chapter 36:26, nabanggit po yung bagong puso. Binigyan ko kayo ng bagong puso at inilagay ko ang Espiritu sa inyo upang kayo'y lumakad sa aking mga tuntunin. Ang paglakad po dito ay paglakad ng pananampalataya. Hindi sinabi na lalakad sila at bibigyan ko sila ng bagong puso. Mali po yun, mga kapatid. So ang katotohanan po dito ay binigyan ko sila ng kakayanan, yan po yung puso, yung banal na espiritu para lumakad po sa katotohanan. Ito po yung regeneration, produce faith and obedience. Bunga lang. Hindi po dahilan. Dito po sa Psalms 80:18, nawa ay tutulan niya rin po ito. Ang nauna dito ay ang pagbuhay. Tapos pananampalataya. Ang sabi po ng salita, binigyan mo kami ng buhay. At tatawag kami sa inyong pangalan. Pagtawag po yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So tatawag muna bago sila, bibigyang buhay ay mali po yun. Ang nakikita po natin dito, kaya nauna ang buhay bago ang pagtawag sa pananampalataya. Din puntahan naman po natin dito po sa bagong tipan. Nakikita po natin dito na kung saan yung ipanganak muli.
bago makapasok sa kaharian ng Diyos, ang gawa po niyan ay gawa po yan ng Diyos, hindi po yan gawa ng tao. Ang Diyos ang nagtrabaho sa atin para tayo ay maipanganak muli. Napakasinungaling naman po yan, aangkinin mo yung trabaho ng Diyos na hindi mo kailangan ng pagbuhay dahil may kakayanan kang sumampalataya. Hindi po totoo yan. Dito po sa Acts chapter 16:14, si Lydia, binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia upang siya'y makapakinig. Binuksan, nakinig, sumampalataya. Alin ang nauna? Yun po yung regeneration. Pagbubukas po ng puso, regeneration po yun. Bakit si Lydia po ay nakapakinig at sumampalataya? Sa 1 John 5:1, ang bawat sasampalataya o ang bawat nanampalataya ay ipinanganak ng Diyos. By context, ito po ay nananampalataya ngayon dahil ipinanganak na sila noon. Yung faith po dyan ay yan po yung fruit of regeneration. Kung alam ni Pastor Eric yung context ng 1 John chapter 5 verse 1, yung pananampalataya po dyan present. Yung ipinanganak, yan po ay nangyari na noon na may kasalukuyang epekto hanggang ngayon. So, faith is the fruit of regeneration. Biblical po yan, mga kapatid. In summary, yung regeneration is cause and faith is the effect. Regeneration is the root, faith is the fruit. Ibig sabihin, regeneration precedes faith because grace always move first. So mga kapatid, malinaw po ang turo ng Biblia na mauuna po yung pagbuhay muli bago ang tao makasampalataya sa Kanya. Dahil yung regeneration ay siyang ugat, hindi po bunga. Dahil kung nauna ang bunga, baliktad po ang pangunawa at hindi po siya nakakaunawa. Kung bunga, nauuna bang sumibol kaysa sa ugat? So, diyan po tayo magtatapos mga kapatid. Dito po makikita po natin na ang una ay ang Diyos na nagbuhay muli sa tao para po siya makasampalataya. God bless po sa ating lahat. Bro Rasya? Okay, okay na ba? Anit na, sorry. Okay. Ha? Ano? Okay na, bro. So, proceed ka, bro. Anit na ako. Okay, okay na. Sige. Yes, bro. So, tanong, no? Ikaw ba, no? Ikaw, halimbawa, tayo o sino man tao, meron po, maaari ba siyang ipanganak na muli kung hindi pa siya nakakapakinig ng salita ng Diyos? Oo, hindi? Hindi. Hindi po. Dahil po yung pagkapanganak muli, ayan po yung divine initiative ng Diyos na binuhay ka para sumampalataya. Objection. So, okay, opo. Ang tanong po natin ay oo o hindi, sagutin niyo muna. Ang sagot niya, bro, ay hindi, bro. Hindi, bro. Hindi? Hindi. So, Pastor Hindi Lloyd, siya, Pastor Lloyd. hindi ko marinig kasi bro. Talagang hindi ko. Pagkatuloy ka po. Okay, sorry. Sige lang. Basta ang sagot niya dito ay hindi. Proceed. So, Okay. kasi po yung sagot ko po dyan ay hindi. Dahil siyempre nauuna po yung pagkabuhay muli. At kung binuhay silang muli, doon pa lang po sila sa sampalataya. Malinaw naman po sa Ephesians chapter 2 na yung patay ay binuhay kaya sila sumampalataya. Okay. Sabi mo, hindi siya ipanganganak na muli, no? Ibig sabihin, hindi siya maipapanganak na muli kung hindi siya makakapakinig ng salita ng Diyos. Kung makapakinig siya ng salita ng Diyos,
Ipanganak na ba siyang muli? Oo, hindi. Pakilinaw po ng tanong, Bro Russia. Opo, clarification po, ano, okay. Sabi ko kasi, tanong ko kasi kanina, ganito, Brother Russia, ano, na maipapanganak ba na muli ang tao kung hindi siya pa nakakapakinig ng salita ng Diyos? Sabi niya, hindi. Ibig sabihin, ito na yung ating follow-up question. Kung hindi siya, no? Kung hindi siya, no, maipanganak na muli, dahil sa hindi siya nakapakinig ng salita ng Diyos. So, tanong niya yun sagot niya yun Ibig bang sabihin, dapat muna siya makapakinig ng salita ng Diyos bago siya ipanganak na muli? Oo, hindi. Dapat ba daw? Hindi po. Nauna po ang kapanganakan bago po siya makasampalataya. Dahil kung walang kapanganakan... Objection, Mr. Moderator. Sumasagot ako, Moderator. Huwag niyo putulin. Wait lang. Objection mo na, Pastor Eric. Opo, hindi po yung pananampalataya tinutukoy ko. Wala pong ako sinabing bago sa palataya. Nag-object ka dahil doon sa pagbanggit ng pananampalataya. Pastor Lloyd, may counter-objection ka doon? Bro Eric, yung sagot, Moderator, yung tanong niya, oo o hindi, sumagot ako. Okay. Tapos may paliwanag. Ano man ang paliwanag ko, dapat niyang tanggapin. Okay, hindi niya position dito na i-correct yung paliwanag ko. So ganito. Importante sa moderator yung o hindi lang ha. Pero yung pagpapaliwanag, kahit yan ay totoo o hindi, proceed pa din. So Pastor Lloyd, yung sagot mo na hindi, proceed pa din, 20 seconds. Okay, so nawala na ako dun sa tanong niya, bro. Pakilinaw lang ulit. Okay, pinutol niya kasi. Proceed. Sana wag siyang mag-interrupt pag nagsasagot ako kasi nga may time siyang magtanong, may time din ako magpaliwanag para di magulo yung usapan. Next question. Okay, yun lang ulit ang tanong ko. Na sabi mo kasi kanina, no? Sabi mo kanina, ang tanong ko, kung siya ba ay maipanganganak ng muli kahit hindi nakakapakinig sa salita ng Diyos, sabi mo hindi. So sabi mo hindi. So ang tanong ko ngayon, ang tanong ko, binaliktad ko. Kung hindi siya makakapakinig ng salita ng Diyos at hindi ipinanganganak dahil wala pa ang salita ng Diyos, nangangahulugan, dapat muna siya makapakinig ng salita ng Diyos bago siya maipanganak. Oo, hindi. Kaya sabi ko na hindi. Dahil mali po ang inyong pangunawa. Dahil kailangan pong mabuhay muna yung tao bago siya makasampalataya. So kung ang isang tao ay nakasampalataya, dahil po yan sa regeneration ng Diyos. So kahit ano man po yung sagot ko, ay kailangan po yan tanggapin ni Pastor Eric. Hindi po, na-correct po yung aking sagot. Next question. So, nung ipinanganak ka na muli, nakapakinig ka ba ng salita ng Diyos? O ipinanganak ka nang hindi ka na nakapakinig ng salita ng Diyos? Ano sa dalawa? Pili ka. Nauna po yung regeneration kaysa sa pakikinig po ng magandang balita. Dahil dati po, nung panahon na hindi pa po tayo nananampalataya, ay hindi po tayo naniniwala sa mabuting balita. Pero nung panahon na naniniwala tayo sa mabuting balita, dahil may nangyari pong pagbabago sa atin. Yun po yung pagkabuhay muli. Okay, so may panahon na nung naniwala ka sa mabuting balita, ng panahon yun, nung panahon na ikaw naniwala sa mabuting balita, doon ka ba ipinanganak o yung panahon na wala kang Diyos, doon ka ipinanganak? Una po yung nung panahon na hindi ka pa po mananampalataya. Dahil ang sabi po ng nauna po yung pagbuhay muli bago ka sumampalataya. Next po. So, okay. Next question po tayo, So dito po sa unang sa Juan 1:13 na binabanggit dito, na ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban na sandali na po. Sabi dito sa 1:12, dapat po sa lahat ng kanya nagtanggap ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ibig ba sabihin, itong mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos, ito ba itong hindi pa sumampalataya o sumampalataya na? May context, hindi pa yan, yung context kasi ng First John, binasa mo na yung 13, pinutol mo lang sa Hindi siya First John. Saglit lang, sumasagot ako, moderator. Mr. Moderator, objection. Bro, Eric, wait lang ha. So ganito. Again, ang sagot dito ay yung hindi. Tapos sa pagpapaliwanag niya kahit kung ano yan, ang tama para sa iyo yan o hindi.
Tuloy pa din yan, ha? So, Pastor Lloyd, proceed ka sa pagsagot. Yung binigyan kasi ng kapangyarihan na magiging anak ng Diyos sa 12, nilinaw po yan by context. Binasa niya yung 13, pinutol niya kasi 12 lang siya nag-focus. Kasi yung sa 13 po, yung pagiging anak ng Diyos, hindi po yan sa dugo. Ibig sabihin, hindi po yan napapasa, namamana. Not by blood. Hindi po sa Next kaloob. question. Hindi po sa desisyon ng So, kundi sabi kaloob ng dito, Diyos. sabi dito, dapat lahat na sa kanya yung nagsitanggap. Ibig sabihin, itong mga tumanggap ba sa kanya ay pinagkaloobang maging anak ng Diyos o yung hindi pa tumatanggap? Saan sa dalawa? Yes po, yung tumanggap, binigyan po ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Pero ang context po dyan, huwag mong putulin sa 12, dahil may context po yan, tanggapin mong buo. Hindi lang protecting ka lang na pipili ka ng isang talata, tapos baliwala na yung Time. 13. 7 May minutes. context Okay, yan. salamat sa 7 minutes, sa time na. 13. Ako sa 13. Time na. Okay, so dako tayo sa rebuttal, mga kapatid, ng ating negative. Pastor Eric, your time start now. Okay, yes. Salamat sa Diyos. So dito tayo naputol, no. Maganda sana kung nagkaroon po tayo ng tanong, kasi nga unang-una, hindi pala niya naunawaan itong Juan 12:13. Sabi pinutol ko raw. So hindi pa naman tayo tapos sa pagtatanong, naputol yung oras. So bibigyan ko kayo ng magandang aral dito at sa ikatututo rin ni Pastor Lloyd, no? Sa kanyang balikong unawa. Sabi dito, tinanong ko siya, no? Ito bang nagsitanggap, no, ng salita, nagsitanggap ay ipinagkalooban na magkaroon ng karapatan ng salita ng Diyos, anak ng Diyos? Sabi niya, oo, yung nagsitanggap. Ibig sabihin, no, yung mga, sabi niya nung una, yung mga hindi pa kumikilala, patay pa, hindi pa tumatanggap, pinagkalooban na raw yun na maging mga anak ng Diyos. Kasi yun ang stand niya eh. So dito, nag-iba stand niya rito. No? Stand niya ngayon dito, kaya natawa ko, ito lang pinagkalooban na maging mga anak ng Diyos. No? Yung mga na-born again, no? Meron pala po itong kakayanan na tumanggap ng salita ng Diyos o tumanggap, no, sa Diyos. Kasi itong mga pinagkalooban, yun pong nagsitanggap. Hindi yung hindi tumatanggap, hindi yung mga patay. Ibig sabihin, tatanggap ka muna. So, punta tayo sa 13. Basahin natin sa ikalilinaw ng isip o utak ni Pastor Lloyd. Sabi dito, na mga ipinanganak, hindi sa dugo. Ipinanganak daw hindi sa dugo. No? Sabi dito, ni sa kalooban man ng laman. Ay, hindi nga talaga sa dugo o kalooban ng laman. Ibig sabihin, hindi yung pangkatawan o panglaman na kapanganakan. Ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Di ba? Maliwanag po. Ngayon, tatanungin natin, uusisain natin yung Biblia, ano ba yung kahulugan na ipinanganak hindi sa dugo, hindi sa laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos? Paano ba ipinanganganak, no? Ipinanganganak ang tao, no, ng Diyos? Kasi hindi nga sa kalooban kundi sa kalooban ng Diyos. Ipinanganak ang tao. Ngayon, itong kontekstong ito, pasok din po ito sa 12. Yun po yung konteksto niyan no? Hindi dapat paghiwalayin. Sino ngayon yun? Na mga ipinanganak sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, yung mga nagsitanggap, no? Yung sa kanya yung nagsitanggap, no? Sa isang salita, sa isang talata o sa isang unawa, ito po yung mga nagsisampalataya na binigyan niya, no, na maging mga anak ng Diyos. Yung nagsitanggap, hindi sa ipinanganak hindi sa dugo, ito po yung mga ipinanganak, no, sa First Peter 1:23-25, kung di ako nagkakamali, sa Ebanghelyo, na mga ipinanganak, no, sa salita ng Diyos, hindi sa dugo, hindi sa laman. Ibig sabihin, ng ipinanganak sa salita ng Diyos, tumanggap dahil sa salita ng Diyos. Dito, bukong-buko sila dito. Hindi nila kayang baliin talaga to. So, nagkakamali lang ulit. Again, no, dahil sa konteksto, no, na unawa sa konteksto o yung pagkakaiba ng unawa sa konteksto. Pero dito, kung uunawain po natin maigi, talaga naman hindi sa laman. Kasi sa kanila, yung 13, para bagang, oy, Diyos ang sa kalooban ng Diyos yan. No? Ibig sabihin, wala ka pang alam sa Biblia, wala ka pang pananampalataya, kalooban ng Diyos, no, na ipinanganak ka ng Diyos, wala pa ang Biblia o hindi ka nakakaunawa. Parang ganun di ba? Hindi ka pa nakakaunawa ng Biblia, wala ka pang Diyos, pinagkalooban ka na, no? Yun yung kalooban ng Diyos na ikaw ang wika, no,
na mga ipinanganak hindi sa dugo kundi sa Diyos. Pero bakit ba ipinanganak ang tao? No, na hindi sa tao kundi sa Diyos. Sa pamamagitan ng salita. No? Maliwanag po 'yan, no? Na tayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa 12, ito po yung mga nagsitanggap ng mga pinagkalooban, no, na sila'y tawagin o magkaroon ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yan po ang katotohanan diyan, hindi po yung para bagang wala kang alam. Tinanong nga natin siya, di ba? Medyo nalito-lito siya rin eh. Sabi ko, tanong ko sa kanya, ikaw ba ay ipinanganak ng Diyos na una, no, ng maari ba na ipinanganak ka ng Diyos na wala ka pang alam sa Biblia, hindi ka pa nakababasa? Sabi niya, oo. Oo daw, ay hindi daw, hindi. Una, hindi eh. Hindi, sabi niya, hindi. So, ibig sabihin, dapat pala muna na, ang pangalawang tanong ko, so, ibig sabihin, dapat ka munang makapakinig na salita ng Diyos, bago ka ipanganak ng Diyos. Baka pakinig ka muna, di ba? Tumanggap ko muna ng salita ng Diyos, umunawa ka muna. Yun po medyo nalito po siya ron sa tanong po natin dahil nga hindi maaari na paano ka ipanganganak na muli, na paano ka makakaunawa ng salita na ipanganganak ng Diyos sa pamamagitan ng salita kung hindi ka pa nakakapakinig ng salita. So una yung pananampalataya, kaya nga sa pakikinig nanggagaling yung pananampalataya. Di po ba? So dito medyo hindi niya maunawaan yung kontekstong ito. Maganda, matanong tayo dyan patungkol dito. So dito naman sa binanggit niya po yung unang Juan 5, kung atin po mapapansin, sabi dito, yung buhat sa pasimula yung aming narinig. Sabi dito, sa unang Juan, sa 5, basahin po natin. Okay. 1, ang sinumang nanampalataya na si Jesus ay siyang Kristo. So una yung faith eh. Sino mang nanampalataya na si Jesus ay isang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak. Ibig sabihin mga kapatid, ang sino man ang wikang sumampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, nanampalataya ka na siya ang Kristo, sabi nga ni Pedro, alis ba kayo sa amin? Hindi, ikaw ang Kristo eh. Di ba? Ikaw ang anak ng Diyos. So, ang sino bang sumasampalataya na si Jesus ay ang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. Maliwanag po yan. Ang kasusog niyan, na binasa po natin kanina, ay sa 1:12 ng 1 hanggang 13. Yan po yung maliwanag yan na binigyan kayo, yung mga tumanggap, ay binigyan ng karapatan na tawagin mga anak ng Diyos. Tumanggap ka muna. Sumampalataya ka muna. Di ba? Bago ka maging anak ng Diyos. So, yung ngayon, nalito na naman siya sa 2 ng 14 ng Korinto, na ang sabi niya, pinagbintangan tayo na hindi raw ebanghelyo. Sabi ko nga, general yan, pwedeng ebanghelyo, pwedeng bunga ng ebanghelyo, pwedeng gawa ng espiritu. Di ba? Yun ang sabi ko kanina. So, pinagbintangan tayo, kaya nag-object tayo, kasi ginagawa niya pong sinungaling tayo na hindi po natin sinabi. Hindi po natin sinabi. Kaya kung titingnan po natin yung buong konteksto niya ng Korinto, mapapansin po natin, kung atin po mapapahapyawan, tingnan po natin. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung tumutungkol po dito, sabi dito, basahin ko po, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, sa 5, mapapansin po natin na yung pananampalataya, meron ka na huwag ang wikang masalig ang wika doon sa karunungan ng tao. So, ibig sabihin, may pananampalataya siya. Kaya nung binanggit niya dito, inihambing niya, kasi nga, yung iba, walang pananampalataya. Tingnan po natin, Sabi dito sa 14, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu. Ito po yung mga walang pananampalataya. Hindi nila nauunawaan yung mga bagay, ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos.
tulad ng karunungan, ng kaalaman, ng bunga ng espiritu, ng gawang mabuti, hindi nila nauunawaan yan eh. Hindi nila nauunawaan kasi taong ayon sa laman sila, sa laman pa sila. Hindi, kasi sa kanya ginagamit po nila ito, mga kaibigan, no? Mga ka-debaters, ginagamit po nila ito na kailangan po muna daw na ipanganak ka na munang muli sa puso, binanggit niya, no, doon sa Deuteronomio, kung saan siya humugot ng mga talata, na binanggit niya na hindi pa nakakapakinig daw ng salita ng Diyos, no? Yun ang binanggit niya na tumutukoy daw yan dito, no, na hindi daw sila umuunawa ng mga bagay na espiritu. Kasi nga taong ayon sa laman nito. Kaya nga nung binanggitan sa 5, yung mga sa pananampalataya, meron siya sumasampalataya, alam nila yung karunungan. Ito ayon sa laman, hindi nila tinatanggap yung mga bagay ng espiritu, sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa kanila at hindi nila nauunawaan. Ibig sabihin, hindi nila nauunawaan, nangangahulugan po yung mga bagay ng ayon sa espiritu kasi nga hindi pa sila mananampalataya. Di ba? Wala pa silang pananampalataya, hindi pa sila mananampalataya na para baga ang dating nito, hindi ko naunawaan ang mga bagay ng espiritu. Dahil wala pa hindi pa. Okay, so dako tayo mga kapatid sa second clause ng ating affirmative. Pastor Lloyd, 7 minutes. Your time start now. Okay, so tanong. Ayon sa talata sa 1 John chapter 12, verse 13. So dito po ay sinabi po na hindi mula sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ipinanganak sa kalooban ng Diyos. Tanong, kung ang bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos, paano pwedeng sabihin na faith ang nauna sa bagong kapanganakan? Mr. Moderator, mukhang malabo yung yung dating yung kanyang tanong. Pwede ba paulit? Paulit na lang. Hindi po gano'ng Kung malinis ang paulit kapanganakan, okay po. Sige po, time Kung start. ang bagong kapanganakan, so ayon po sa talata, sa verse 12, hindi sa dugo, hindi sa laman, hindi sa kaloob ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kung ang bagong kapanganakan ay gawa ng Diyos, paano mo pwedeng sabihin na faith ang nauna sa bagong kapanganakan? Ayan. Paano hindi sabihin na Paano mo daw nasabi na faith ang nauna? faith ang nauna? Okay. So, faith po ang nauna ron. Kasi nga, ang tinutukoy dito sa konteksto na binanggit po natin, hindi sa kalooban ng tao, sa laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, ipinanganak ang tao doon sa salita ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos. Doon po ipinanganak ang tao. Ayon po sa unang Pedro 1:23, na hindi sa mga bagay na sira, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Doon ipinanganak ang tao. Okay, so next po, dyan na po kita iiwan. So, pangalawa, lahat ng tumanggap sa Kanya ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, kung faith ay isang resulta ng pagtanggap kay Kristo, sino ang naunang pumilos, ang tao o ang Diyos? Maliwanag ang stand natin diyan. Kaya nga tinatanong kita na ang tao makakaparinig muna ng ebanghelyo, ng ebanghelyo ng katotohanan, ng aral ng katotohanan, tatanggapin niya at tatakasan ng espiritu. Ibig sabihin, ang Diyos talaga ang unang pumikinig. Objection. Pastor Lloyd, objection. May pagpipilian po siya, ang tao o ang Diyos. Okay, so Pastor Eric, may pagpipilian, sino daw yung nauna, yung tao o ang Diyos? Okay. So, sinagot na po natin, hindi niya lang naunawa. So, sabi nga, ang Diyos talaga ang unang kumikilos. Kaya nga, ibinigay niyo yung salita ng Diyos. So, didinggin mo na lang yon. Kikilos ka pa rin. So, nung ibinigay ng Diyos yung kanyang salita, nung mapakinggan mo, doon ka ipinanganak sa salita ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Ito nung napakinggan mo ang salita, ibig sabihin, sumampalataya ka dahil sa pakikinig, nanggagaling yung pananampalataya pa rin talaga.
Okay, so yung premise ko po, ang tao ay natural na walang kakayanan. At malinaw naman po yan na patay sa kasalanan sa Episodos 1. Ngayon tanong, Pastor Eric, slowly lang para maintindihan niyo po. Kung ang tao ay spiritual na patay, ayon po sa talata, paano niya magagawa ang pananampalataya kung hindi siya ipapanganak muli? Okay, so paano Okay, daw? paano niya magagawa kung siya'y Kung ang tao patay ay sa patay. spiritual na patay sa spiritual na pananampalataya, paano niya magagawa ang sumampalataya? Oh, maliwanag po, 17. Sa pamamagitan ng pakinig. Mauunawaan mo sa salita ng Diyos, sa pakikinig lang gagaling yung pananampalataya. Ito yung yung free will natin, lahat ng tao, merong kakayanan, may free will siya. At itong free will na ito, na binigay sa atin ng Diyos, nung Okay, ipinangaral. next question po. Yan po sa pakikinig sa Roma 10:17. Saan po nanggagaling ang pananampalataya ng tao ayon sa context? Saan nanggagaling yung pananampalataya? O sa pakikinig nanggagaling yung pananampalataya. Kasi nga, ulit-ulitin natin yung ating sagot, kasi nga nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Kaya nga, related yon nung ipinanganak ka ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ito sa pamamagitan ng salita. Tinanggap mo at sinampalatayanan mo. Inunawa mo. Okay, so Yun ang ibig So, sabihin hindi ng naman mga tayo, teksto. hindi naman tayo total dyan na faith Okay. cometh by hearing the word of God. Ayos. Pero yung tinatanong ko po, hindi po sa sinagot ninyo. May context po kasi niyaan. Yung pananampalataya ng tao ay saan nanggaling? Sasagutin ko na po sa puso. Ngayon, kung sa puso nanggaling ang pananampalataya ng tao, dahil po siya kikilala na si Kristo ay Panginoon. Kung hindi po yan nag-uugat sa kanyang puso, kaya niya ba mananampalataya kung hindi ito papagutin ng Diyos? Hindi ka talaga natin yung putal-putal. Ha? Kaya ba Ano daw ba? niyang manampalataya, bro? Yung tao. Kung hindi babaguhin ng Diyos ang kanyang puso. Kung hindi daw babaguhin ng Diyos, kaya ba ng tao manampalataya? Wala pong ganun ng Diyos, no? Wala pong ganun ang intention ng Diyos na hindi babaguhin ng Diyos. Unang-una, ang aral ng Diyos, ibinigay niya yung salita ng Diyos, hindi niya intention na hindi baguhin ng tao. Aral niyo yun, yan nga kayo nagkamali eh. Ang aral niyo pala, ay ayaw kong baguhin yan. Kalukuhang aral yan, no? Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao mga ligtas. Hindi yung aral ninyo na ayaw baguhin ng Diyos. Mali po yan. Magsisi po kayo. Okay. So, sa paniniwala ko ba, Pastor Eric, naniniwala ba ako na hindi babaguhin ng Diyos ang taong kanyang ililigtas? Hindi na yun. Ayon sa tanong mo, kasi nga, yung kung intention ng Diyos na hindi baguhin, ibig sabihin, gusto ng Diyos na pag ayaw niyang baguhin ng tao, hindi niya babaguhin. So mali po yung aral nyo yan. Baguhin niyo po yan. Walang ganung aral ng Biblia. Basahan niyo ngayon na ang intention ng Diyos, kung ayaw niyang baguhin ang tao, ay hindi niya babaguhin. Mali po yan. Walang ganyang aral. Mali po yung sagot. Okay, tanggap ko yung yung sagot mo kahit mali. Yung tanong ko po, sa paniniwala ko po, para di niyo po ako mastroman, ako ba ay naniniwala na hindi na kailangang baguhin ang tao para siya ay sumampalataya sa Diyos? Naniniwala ba daw siya na hindi Hindi na. Naniniwala ba daw si Pastor Lloyd ang kanilang paniniwala na hindi ba daw babaguhin ng tao? Yun ba daw yung paniwala niya? Ewan ko sa paniniwala niya kasi ang uri ng tanong niya, no? Ang uri ng tanong niya ay nahuli po siya. Kung sabi niya, kung ang intention ng Diyos hindi baguhin yan, mababago ba ang tao? Walang ganong intention ng Diyos, kaya nahuli siya dyan eh. Medyo napapalusot lang sa dyan, pero nahubuko po yung aral niya dyan. Time na, 7 minutes. Ang aral nila, mali. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second part ng ating debate. At dako tayo sa final conclusion. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay John Mark Bustamante. Tell it to the dead man, Pastor Eric, kung makakinig ba ang patay. Sabihin mo may 1,000 sa akin, magkakaroon ba siya ng faith na may 1K siya if patay siya?
Shoutout din kay Darak Osmon, walang kakayanan ang tao para hanapin ang Diyos, kaya kailangan ng tao mapakinggan ang gospel. At shoutout din kay Ari Simbat, nabibingi ng negative side. At shoutout din kay Pastor Alexander Santos, shoutout daw Pastor Eric. So dako tayo sa final conclusion, Pastor Eric. Your time start now. Opo, pasensya na po kayo, talagang malabo po yung dating talaga sa akin ni Brother Lloyd. Putol-putol, hindi ko maintindihan. So, kaya ginagawa ni Brother Rasha, inuulit niya lang. Pasensya na Brother Rasha, talagang hindi ko maunawaan. Pero, titignan po natin ng salita ng Panginoon, no, yung tao kasi talaga, no, ang tao meron siyang pakinig. Meron. Lahat yan nakakapakinig yan. Lahat yan nakakabasa yan. Kaya lang, ang problema, bagamat meron silang pakinig, nagiging bingi sila. Nagbiging bingi sila. Hindi Diyos ang may gusto nun. Tao ang may gusto nun. Sa kanila kasi Diyos ang may gusto. Yung intention ng Diyos, no, kung ang intention ng Diyos ay hindi siya baguhin, o hindi siya makarinig, o hindi siya buhayin, may magagawa ka ba? Walang aral ang ganun ng Diyos. Walang ganung aral no, na aral po nila. Ang tao, kung bakit siya meron siyang pakinig, napapakinggan niya, kaya lang hindi niya nauunawaan, kasi ayaw niyang unawain. Ibig sabihin, sa tao po yun. Hindi po Diyos ang may gusto no na pipiliin ka lang, ayaw ko sa'yo, gusto ko sa'yo, walang ganon. Sa pagpili, kaya nga ibinigay ang ebanghelyo ng Diyos para mapakinggan at mabasa ng tao. Sumang-ayon naman po siya ron eh. Diba? Kailangan mabasa yung salita, kaya nga sabi sa 1:13 ng Efeso, no, kaya nga sa pagkandig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng katotohanan, na kayo tinataka ng Espiritu. Ibig sabihin, kailangan talagang makapakinig ng ebanghelyo. Kaya nga, wala siya pong nagawa dito, no, sa Juan 1:12-13, wala po siyang nagawa talaga doon. Kasi hindi niya pala alam ang ibig sabihin. Kaya sabi niya, iwanan na kita diyan. Kasi nga, baling-baling ang unawa niya ron. No, hindi niya, napigilan siya ron. Kasi yung sagot natin, talaga namang bumasag sa kanyang aral na ang tinutukoy po dito, no, na mga ipinanganak ng Diyos, ito po yung mga tumanggap muna sila, nanampalataya muna po sila sa pamamagitan, paano sila tumanggap? Isa Diyos, hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, kundi sa Diyos. Yun, no, doon sila tumanggap sa kalooban ng Diyos, at yung kalooban ng Diyos na ito, na ipinanganak sila ang wika, ito po yung sa 1:23 na ito po ipinanganak sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya sila naging mga anak ng Diyos, no? Nung makapakinig sila, sumampalataya sila, doon sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos kasi nga nagsitanggap sila. Yun po yung aral po diyan. At sa Juan 5, medyo argabyado pa rin po talaga sila rito kasi nga sabi dito, ang sino mang na ang wika, ang sino mang nanampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos. So maliwanag ayon sa Juan 1:12-13 at sa unang Juan 5:1, manampalataya muna. Faith talagang una. Na? Hindi yung pinanganak ka na muna muli. O saan ka nakakita ng ganun? Walang aral ng ganun. No? Kundi, bakit ka ipinanganak muli? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ipinanganak kang muli, ikaw ay sumampalataya. Kaya, nung ikaw, sino mang sumampalataya ang wika, na si Jesus ang Kristo, ay ipinanganak ng Diyos. So, faith muna. Hindi yung ipinanganak ka na muna muli, tapos ipinanganak ka, hindi ka pa mananampalataya. Tapos tinanong natin, nung ikaw ba, nakakilala ka ba sa Diyos, nung hindi ka pa nagbabasa, medyo napalanok sa doon eh. Hindi pa ako nagbabasa doon, nakilala ko na ang Diyos, kasinungalingan yan. Hindi ka pa nakakabasa ng Biblia, tapos ipinanganak ka na ng salita ng Diyos, o ipinanganak ka na ng Diyos, hindi ka nakakabasa. Pati mo naunawaan ng salita ng Diyos, no, tulad ng binhi, yung salita, kaya nga yung binhi ron, yun yung salita ng Diyos. Na ng mga nahulog sa mga daan, sa batuhan, sa mabuting lupa. Yun, nung mga nahulog na yun, yung binhi na yun yung salita ng Diyos. Kaya kalokohan na sinasabi ni Brother Lloyd na hindi pa siya nakakapakinig sa salita ng Diyos, pinanganak sa muli. Kumukontra siya sa kay Juan. Kumukontra sa kay Pablo. Hindi niya pala alam unawain yung 2:14, nagmamalaki pa siya ron ng unang Korinto. Tapos sa 4:4 doon siya pumunta na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya. Binulag daw. Ibig sabihin, nung binulag, mas makapangyarihan pala si Satanas na nagbubulag. Mali.
Kasi ganito yan, mga kapatid, no? Bibigyan po tayo ng magandang talata po ito si Brother Lloyd para maunawaan niya dito po sa nasusulat po dito sa Acts. Basahin ko po rito sa 20, 6. Tingnan po natin, no? Ang sabi po dito. Okay. Masabi po dito, no? Okay. Basahin po natin ang sabi dito sa 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kadiliman na at mula sa kapangyarihan Time. Idilat daw ka at mula sa Diyos upang sila'y magsitanggap. Time na. Okay, sige po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Pamute mo na, Pastor Eric. Pastor Lloyd, sige, bro. time start na. Sige, bro. Saglit lang bro Magpa-present lang ako. Ay, sorry. Ayan na, okay na. Okay, so punta tayo sa sabi ko na iwan muna kita dyan kasi medyo nalalayo na po siya sa 1 John chapter 1 verse 12 and 13. So dito po tuturuan po natin si Pastor Eric para umalis po siya dito or magretiro siya na meron po siyang baong karunungan. So dito po ba yung pagtanggap dahilan o resulta? So nabasa naman natin yung talata, verse 12 at 13. Dito na lang po tayo sa context. Ang talata po dito ay nagpapakita kung paano ang Diyos na nagbibigay karapatan sa kanyang mga anak sa pamamagitan po ng pagtanggap kay Kristo. So, totoo po yun, nagpagtanggap kay Kristo. Pero yun po ba ang dahilan? Ay dito po tinutukoy na kung saan ay ang spiritual na kapanganakan, hindi po yan natural na kapanganakan, sabi niya kanina, sa laman, spiritual daw na kapanganakan. Yung pagbanggit pong nasa laman, yan po ay hindi sa desisyon ng tao. Nasa dugo, hindi po namamana, napapasa. Yan po yung tamang pangunawa sa context. So dito po ay pinapakita na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po bunga ng sariling kakayanan ng tao. Bakit? Binanggit po kasi gawa ng Diyos. Kaloob ng Diyos sa verse 13. Ba't mo pagsisiksikan yung sarili mo dyan? Gawa po yan ng Diyos. So dito po makikita po natin yung tatlong turo sa gawa ng Diyos. Una, ang spiritual na kapanganakan ay gawa ng Diyos. Sa 13, ang sabi, hindi mula sa dugo o sa kaloob ng laman. Panganganak ba yan sa natural na kapanganakan? Hindi po yan sa desisyon ng tao, kundi ipinanganak ng Diyos sa kaloob ng Diyos. So, ibig sabihin, ang bagong buhay ay divine act po yan, hindi po yan gawa ng tao. Mali ka doon, Pastor Eric. Mag-aral ka. So, dito po yung pangalawang gawa ng Diyos, ang faith ay resulta ng bagong kapanganakan. Ito po yung tumanggap dito sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya po dyan ay yan po ay pag-respond sa gawa ng Diyos. Pero ang tanong, saan ang galing ang pananampalataya ng tao? Nanggaling po mismo sa Kanya bilang regalo, bilang biyaya. Hindi naman ang galing sa iyo yan. Pangatlo na trabaho ng Diyos, ang pagiging anak ng Diyos ay divine gift po yan. Tumanggap ka ng pagiging karapatan na magiging anak ng Diyos. Dahil sa gawa po yan ng Diyos, hindi sa decision mo. O hindi sa merito o desisyon ng tao. Ito pa, hindi lang po yung 1 John verse 12 tsaka 13 minali niya. Unang Juan 5, ang mananampalataya ay pinanganak ng Diyos, hindi niya po natibag. Bakit? Hindi niya naunawa na ang pananalig dito ay bunga, hindi ugat. Present tense po yung pananampalataya. Yung dito, yung kapanganakan ay nangyari noon. Mag-aral ka po, Pastor Eric. So dito po makikita po natin, hindi niya po natibag yung patay sa kasalanan, yung 2 Corinthians, nagkalabo-labo po siya dyan, chapter 4, verse 4. Makikita naman natin na kung saan yung ating kaaway po, yung dahilan bakit
hindi po sila tumanggap ng mabuting balita. Tapos dito po, wala po siyang natibag. Deuteronomy 30, hindi niya po natibag. Kahit yung Ezekiel na lang, pagbabago, hindi niya po natibag. Yung Psalm City, hindi niya rin po natibag. Ipumuko siya sa kanyang turo, hindi niya, yung obligasyon niya, tibagin yung aking itinayo. Nagkabuhol-buhol po siya doon. Kahit po dito, sa pagkabuhay muli, ay trabaho po yan ng Diyos. O dito, hindi ko pa nilatag. Hindi niya rin tinibag sa kay Elijah. Gawa 16:14 na paano nakapakinig, nakasampalataya si Elijah dahil binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Kaya nagkabuhol-buhol po doon si Pastor Eric. So mula po sa turo ni Moses hanggang kay Pablo, iisa po ang turo ng Biblia. Regeneration precedes faith, na uuna na buhayin muna ng Diyos ang tao bago po siya makasampalataya. Yung pagkakasunod-sunod, patay ang tao sa spiritual, bubuhayin siya ng Diyos, tapos ang Ebanghelyo, ang pagsampalataya, tapos ang pagsunod. So yan po yung pagkakasunod-sunod. Huwag niyo pong baliktarin. Wala pong talatang mababasa na kung saan nagtuturo na mauna dapat ang pananampalataya bago kabuhayin muli. Yung koneksyon naman sa binhi. Yung binhi, yung may pusong tumanggap at lumago, hindi sila. Iisa lang po yun. Yung kondisyon po doon ay ang puso. Hindi ang desisyon ng tao. Paawat ang CGCL. So, Dako tayo mga kapatid sa pasasalamat. Mauna dito si Pastor Lloyd. Pastor? Okay, so maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay po sa ating debate. At siyempre po mga kapatid, ito po ay isang biyaya na kung saan kahit patay po tayo, binuhay tayong muli ni Kristo, isang bagay na dapat nating pasalamatan una sa Diyos. Then siyempre, pinapasalamatan ko po yung mga kapatid ko dyan sa comment section kung saan ay nagsubaybay, tumulong para i-rebat yung mga tanong ko dyan sa comment section. Nawa, si Brother Rasha ay magkaroon kami ng pagkakataon na yung mga tanong ko doon sa comment section, baka sa susunod ay magkaroon po kami ng panahon na masagot din po namin para hindi po maging bias or either pagkatapos na lang nito. Pero maraming salamat po once again, Brother Rasha, sa iyong patas na pag-moderate. Malaking tiwala ko po sa inyo, sa inyong programa. Kung nais niyo pong tumulong kay Brother Rasha, ay mag-ambag po kayo na kung saan ay magpapatuloy po yung ganitong klaseng talakayan para malaman po natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, yan po yung magpapalaya sa atin. So maraming salamat din po kay Pastor Eric na kung saan ay tumugong. So nawa ay natuto po siya at pagpalain po kayo ng ating may kapal. God bless you all. Salamat din, bro. Yan, salamat uli sa Diyos sapagkat nahayag po yung katotohanan at talaga namang sa napakalinaw naunawaan po ninyo yung katotohanan na ipinahayag sa inyo. Hindi kay Brother Rasha sa pagpapagamit ng kanyang platform at kay sa inyo lahat, sa mga nakikinig po dyan, pagpalain kayo lahat ng Panginoon at naway natuto po kayo, naunawaan po ninyo ang salita ng Diyos at kay Brother Lloyd sa kanya pong pagpupursige na maitaguyod yung kanyang katotohanan, pero ganun pa man ay nabigo po siya. Galos po sa inyo lahat. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta dito. At kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Pastor Lloyd at Pastor Eric, mga kapatid. At pwede ninyong pag-usapan ang inyong mga nalapit na debate. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV Debates, mga kapatid. At yung sa aking Facebook din, Rasha Vista, mga kapatid, you can follow me dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near.